Yun, mapagpalang din po sa atin lahat. Ang text po na aking napili na ating pag-aaralan ay mula po sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabi po, magpatuloy kayong lumago sa kagandahan loob at pakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo sa kanyang kalulatian ngayon at magpakailangan. Amen. Para po sa inyo, ano po ba ibig sabihin ng paglago? Ang paglago ba ay walang kailangan ng mga coaching o ang paglago ba ay ang pagsunod sa lahat ng mga aral? Ang totoo, ang paglago ay hindi nagsisimula sa pulpito. Ito po ay nagsisimula sa ating mga puso. Nagsisimula ito sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Maraming nagsasabi na gusto nila lumago, pero hindi naman hanggang mag-aaming oras o oras ng paglago o pagbabago. Marami din namang nakikinig, pero kaunti naman ang sumusunod. Marami din dumadalo, pero kaunti naman ang naglilito. At meron namang nagsasabing tapat silang naglilito, pero hindi mo naman nakita sa kanila pumumuhay ang katapatan sa paglilito. Ngayon gabi po ay pag-aaralan natin kung paano tayo patuloy na lalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sandali po muna tayo ng po. Panginoon ng Diyos na kilala ng Panginoon sila. Kami po ay nagpupuli at nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito na aming Panginoon. Panginoon, patawarin po kami sa aming mga kailangan ng pagkakasala. Pagkalinisin po kami kung kami tulog ng dapat na humarap sa iyo harapan ngayon sa aming tulong na nalaman. Ang maraming pong salamat, Panginoon, dahil hindi kami nandito kung kami po ay makarinig ng inyong salita, Panginoon. Ibayan po ako, Panginoon, upang lahat po ng aking sasabihin ay naaayon sa iyong kalooban at magiging mapalalawa ito sa bawat isang nakikinig at upumagamit din ito sa kanilang pang-araw-araw ng buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa walang ito po ng sa amin at sa iyo po ang pinakakas na patuloy. Ang title po na pag-aaralan natin sa ito ay magpatuloy tayong lumago. Ayon po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahan loob at pakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesus na si Jesucristo sa kanyang kalulatian ngayon at magpakailangan. Amen. Ang talatang ito po ay isang paalala sa atin na ang ating pananampalataya ay isang patuloy na proseso ng paglago at pagbabago sa kagandahan loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi tayo dapat tumigil sa pagmamahal at pag-aaral tungkol sa ating Panginoon, kundi dapat ay patuloy tayo lumago at magpakumbaba. Makikita natin ang paglago ng isang tao base sa kanyang pamumuhay. Sila yung hindi mapagmataas, sila yung hindi mapagpatawad, sila yung may malawak ang pakunawa at hindi judgmental. At mas higit na nagtitiwala sa Diyos at hindi sa sariling talino, lakas at kakayanan. Ang paglago natin ay hindi lamang kung ano ang alam natin tungkol kay Jesucristo, kundi nakikilala natin siya personally at emotionally. At katulad ng relasyon natin sa ating mga kaibigan, nakikilala natin sila pagdating ng panahon. Tayong mga Kristiyano ay tinawag na magpatuloy sa paglago at pagbabago upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoon, Jesucristo. Amen, di ba? Ang paglagong spiritual ay hindi nangyayari kagad. Kailangan natin italaga ang ating sarili para dito. Kailangan natin lumago, kailangan natin magpasya, magsikap na lumago.
Kaya nga po nasabi sa verse 18, pagpatuloy kayo lumago. Ang ibig kong sabihin dyan, may bahagi tayong gagawin upang tayo ay lumago. May responsibilidad tayong tatanggapin o gagawin, magpapatuloy at ang paglagong para magpatuloy natin paglagong spiritual. At meron po tayo 4 na bagay na pag-aaralan na mga dapat natin gawin upang lumago ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang una po ay ang pagbabasa ng Biblia. Sa ating pong mga Kristiyano, ang pagbabasa ng Biblia at pag-aaral nito ay dapat na maging una at pinakamahalagang gawain natin sa araw-araw. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi katulad ng pagbabasa ng isang ordinary aklat o isang ordinary babasahin. Ang Biblia ay dapat basahin ng may pag-aaral. Kung paano natin ginagawa ng Diyos, ganoon din ang maging sa loob natin sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia. Kaya natin itong basahin ng taimtim at may malawak na pakunawa, dapat ay sa puso natin at isa-isip natin ang ating mga binabasa. Hindi sapat na tayo ay nagbabasa lamang, kailangan natin ipagbulay-bulay ang salita ng Diyos na ating binasa upang makakuha natin kung ano ang nais-payo sa atin ng ating Panginoon. Gawin natin ito araw-araw upang magsot tayo sa pagkain spiritual. Ayon po sa 1 Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manalig sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makatang ninyo ang ganap na kaligtasan. Pangalawa po, ang pananalangin. Walang Kristiyano na maaaring maging matagumpay sa kanyang buhay spiritual kung wala sa kanyang puso ang pananalangin. Ang pananalangin ay hindi lang pagiging tulong sa ating Panginoon, kundi isang paraan ng pasasalamat at pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos ay ang tanging paraan upang tayo magkaroon panibagong lakas at sigla sa kabilang mga pagsubok na ating pinagdadaanan sa ating mga buhay. Ang panalangin ay isang paraan ng ating pakikipag-usap sa Diyos upang mapahayag natin ang ating saloobin at ating mga hinaing sa buhay. Lumalapit tayo sa Diyos upang humingi tayo ng gabay sa anumang desisyon at plano na ating gagawin upang hindi tayo makaharap. Sa ating pananalangin, nakatatakbo tayo ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa mula sa pangako ng ating Panginoon. At ayon nga po sa Filipos chapter 4 verses 6 and 7, huwag kayong mag-isa tungkol sa anumang bagay, sa halip hinihingi mo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may masasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang mauuwa ng tao. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagpapag-isa kay Kristo Jesus. Ang pangatlo po ay paglago sa mga gawain sa ating iglesia. Bilang isang Kristiyano, inaasahan tayong lumalo sa mga gawain sa ating iglesia tulad ng pananambahan at mga fellowship o mga pagsama-sama. Dito tayo nakakarinig ng mga mensahe mula sa salita ng Diyos at nagkaroon din tayo ng pagkakataon para makasama at makahigpilo natin ating mga kapwa mananampalataya. Ang pagdalo sa mga fellowship ay pagpapakita ng maayos na relasyon sa bawat isa. May pagkakaisa at patutunguhan. Ito rin ang nagpapatatag sa isang samahan at sa mga kapatid. Sa ating pagsama-sama, ay nakakapagbigay tayo ng lakas ng loob at inspirasyon sa bawat isa upang patuloy tayo masunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga po sa Hebrew chapter 10 verse 25, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon
gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Pang-apat po, pagsasabuhay sa mga aral na ating natutunan. Tayo mga Kristiyano, habang tayo ay nag-aaral at nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat ay unti-unting nababago ang ating mga sarili batay sa ating mga pinag-aaralan. Hindi sapat na narinig lamang natin ang salita ng Diyos, dapat natin itong isabuhay at gawin natin gabay sa araw-araw. Malalaman natin lumalago ang isang tao kung ito ay nakikita natin sa kanyang pamumuhay. Hindi sapat na alam na natin ang salita ng Diyos, dapat ito ay ating sinusunod at ina-apply sa ating buhay. Ang paglagong spiritual ay nagpapabago sa ating puso, sa ating mga pag-uugali, sa ating pamumuhay na katulad ng Panginoon sa Kristo. Ayon po sa Santiago 1:2, mamuhay kayo ayon sa salita. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo at inyong mga sarili. Minsan po, dumadating ang oras na tayo naghihina sa ating pananampalataya. May mga bagay o pangyayari sa ating buhay na ginagamit ng kaaway upang hadlangan ang ating Panginoon. At minsan, ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay lumayo o matibay ng landas. At ito yung apat na bagay upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. Meron po ba? Amen. Meron po akong gustong i-share sa inyo. Ito po yung aking palaginig bilang isang mananampalataya sa ating iglesia. Hindi naman po din sa inyo na ako po ay bago pa sa ating iglesia nito. Dahil mas marami naman po ang gamo sa akin dito. Yung mas natin po na kayo, ilan ang doon sa ito. Ito pong aking palaginig ay naikulito ko na rin kay Ate Mabi, kay Mami Ned. Noong kami po ay papunta sa Amadeo, noong kami po ay may RDS sa Amadeo, naikulito ko sa kanya habang kami po ay papunta. Kung kami kung tatlo ay kasama sa sasabayan. Ito yung aking palaginig. Habang ako po ay patulog na, may mga bagay na bumubulo sa aking isipan. May mga pangyayari na hindi ko nagugustuhan, kaya siguro pati sa palaginig ko ay nakita ko yun. Alam niyo po sa palaginig ko, mayroon akong lugar na gusto kong balikan, na mahalaga sa atin, pero habang ako ay pabalik, sa gusto kong balikan, may tao ako na nagpagtanungan kung saan ang daan patungo sa gusto kong puntahan. May nagturo sa atin ng malaking na daan, pero napakahirap na daan. Nakikita ko ang sarili ko na umaahon sa isang mataas na burol o sa bangin at doon ko nakikita yung gusto kong puntahan. Pero hirap na hirap ako sa pag-akyat at may pagkakataon pa na maaari akong mahulog. Pero tanong ko yung gusto kong puntahan at sa aking paningin ng kaganda ng Diyos. Pero dahil sa mahirap na daan, umiba ako ng daan, patungo sa gusto kong puntahan. Pero habang lumalayo ako at naghahanap ng ibang daan, doon ko naman nakikita ang magagandang tanawin, maliwalas na paligid, at maganda sa aking paningin, at masarap sa pagkakas. Pero ako naman ay lumalayo sa nais kong puntahan. At dahil nga po sa pag-akyat at paglalakad-lakad ko, ako po ay pagod na pagod at dahil sa pagod, ako po ay nagsig. Alam niyo po, ilang araw ko din inisip kung ano ba talaga ang panaginip at ano ba ang ibig sabihin ng panaginip na yun. At unti-unti ko din naalaala dahil bago ako matulog, ay nag-iisip ako na magpahinga muna at hindi na muna umaten sa mga gawain sa simbahan. Siguro po, ito yung isang hamon na dapat kong harapin
magpatuloy sa paglilingkod at magpatuloy na lumago sa lumang hirap at suliranin na nakakaharap ko sa aking daraanan. Maging ang kapalit nito ay nagkakalit na hirap at pagsasakripisyo. Siguro po ay pinakita sa akin ng Panginoon sa aking palaginig na hindi ako dapat bumitaw sa Kanya. Dahil siya lamang ang makapagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Para lang po sa ating conclusion. Magpatuloy tayo sa ating paglago sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagdalo sa mga gawain ng Iglesia, at pagsasabuhay ng aral na ating natutunan mula sa salita ng Diyos. Ang paglago natin ay nagsisimula sa ating puso na handang magpasako, puso na handang matuto, at pusong handang manatili sa Panginoon kahit sa mahirap na paraan. Sama-sama po tayong magpatuloy na lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po. So, hanggang sa